Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Ngayon po ay araw ng paggawa, regular holiday, May 1, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, Malacanang pinabulaan ng pinasisibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si House Speaker Martin Romualdez. Malacanang umaapila na huwag bigyan ng mali siyang 4 na araw na libreng sakay sa MRT3 at LRT. Mga reklamo hinggil sa kalidad ng serbisyo ng Prime Water. Paimbestigahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. NFA Region 7 naglabas na ng sako-sakong bigas para sa paglulunsad ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu. Airport security personnel sa NAIA hindi na maaaring humawak ng passport ng mga pasahero. Halos 19 million na mga mag-aaral na nagtapos sa junior at senior high school noong 2024 hindi marunong magbasa ayon sa PSA. At sa Metro News naman, mahigit 11,000 trabaho alok ng Quezon City LGU ngayong Labor Day. Sa ating Science and Technology News, 3 Chinese astronauts nakabalik na sa Earth makalipas ang 6 na buwan na misyon sa space station. At sa ating lifestyle news, pamahalaan ng Nepal planong maghigpit sa pamimigay ng permit sa pag-akyat sa Mount Everest. Sa ating music trivia, sa petsa na ito ay kinasal ng iconic music legend na tinaguri ang King of Rock and Roll. Sino siya? Alamin. Shota ni Telma. Balitang kakaiba, kauna-una ang half marathon para sa mga humanoid robot isinagawa sa Beijing. Alas 6:39 ng umaga, kabihon yung mga tagapagbalita Joel Malasakit Mangorospe At Darlene at Olanyo. sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Nilinaw po ng Malacanang na peke ang kumakalat at kautusan mula sa Office of the President na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan nakasaad ang pagpapatalsik sa pwesto kay House Speaker Martin Romualdez. Nakasaad sa kumakalat na memorandum na dahil umano sa bumababang rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kailangan palakasin pa ang press release ng administrasyon at ang ayuda ng gobyerno para sa mga Pilipino. Nakakasira rin umano sa imahe ng Pangulo si Romualdez kaya kailangan palitan na ito bilang House Speaker dahil sa mga umano'y alegasyon ng korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, peke ang naturang dokumento at malino na nais lamang itong sirain ang pamahalaan at ilang opisyal. Kasunod dito, mapila si Castro sa publiko na huwag basta maniwala sa mga nakikitang dokumento lalo na't laganap ngayon ang fake news. Fake. Next question. It's fake. So, huwag niyo na pagkaabalahanan yan. It's fake. So, huwag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Mariin din pong pinabulaanan ni Bersamin ang kautusan at iginiit na ang dokumento ay isang malisyoso na target pagawain ang mga opisyal ng administrasyon. 774 Balita Ngayon. Umaapila ang Malacanang sa mga kritiko ng administrasyon na huwag bigyan ng mali siya ang 4 na araw na libreng sakay sa MRT3 at LRT. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hayaan sanang makinabang ang taong bayan sa tulong na maaaring ibigay ng gobyerno sa kanila. Tugon ito ni Castro sa mga nagsasabing ipinatupad ang 4 na araw na libreng sakay dahil panahon ng eleksyon. Paliwanag ni Castro, ipinatupad ang libreng sakay bilang pagunita sa Labor Day kaya hindi ito maaaring ibigay sa mga manggagawa sa ibang petsa. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So, tama lamang po sa panahon kung kailan dapat sineselebrate po ang Labor Day, doon lamang po natin ibigay. Huwag naman po natin bigyan ng mali siya. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Samantala, sinabi naman ni Transportation Secretary Vince Tison na gagawin ng taon-taon ang paghahandog ng libreng sakay sa mga manggagawa tuwing Labor Day sa mga pangunahing mass transit sa Metro Manila.
Balita Ngayon. Alas 6:41 na ho ang tamang oras sa buong kapuluan. Pinaimbestigahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y mahinang serbisyo at mahal na singil sa tubig ng Prime Water sa Bulacan. Kasunod ito ng mga panawagan at dumaraming reklamo ng mga consumer sa lugar kaugnay sa serbisyo ng Prime Water. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang puwang sa Administrasyong Marcos ang kulang na serbisyo, lalo't pangunahing kailangan ng publiko ang malinis at sapat na supply ng tubig. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Ang Prime Water po ay kumpanya pag-aari ng pamilya ng tumatakbong senador na si Camille Villar na nasa ilalim ng tiket ng administrasyon. Bagamat sinabi ni Castro na walang pagdududa at tiwala pa rin ang Pangulo sa kakayahan ni Villar na mamuno, iginiit din nitong kailangang umaksyon agad ang kumpanya para maresolba mga isyong inirereklamo ng mga apektadong customer. Samantala, joint venture agreement sa pagsusupply ng tubig sa isang LGU sa Bulacan, tinapos na. Gina Mapes sa detalye. Tinatapos na ng San Jose Water Board ang joint venture agreement sa Prime Water, kontratista sa pagpapadaloy ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagsumite naman ng resolusyon ang Water Board na nagbibigay ng otoridad sa San Jose LGU para sa pagpapadala ng Notice of Intent na tumatapos sa joint venture agreement nila sa Prime Water. Inakriyat na rin ang usapin sa Office of the Government Corporate Counsel para sa kaukulang legal na aksyon. Ang desisyon na putulin ang ugnayan sa Prime Water ay resulta ng pagkilos mula sa pamahalaang lungsod na pinamumunuan ng mga lobes na nagsimula noong 2019 nang magsulputan ng mga reklamo ukol sa pabugso-bugsong supply, mahinang pressure at maging kontaminadong tubig mula sa Prime Water. Kaugnay nito ay nagpapasalamat ang mga leader ng bawat purok at mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan kay Mayor Arthur Robes at Congresswoman Rida dahil sa kalutasan ng suliranin sa supply ng tubig na matagal na nilang karaingan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mapes. 774 Balita Ngayon. Naglabas na ang National Food Authority Region 7 ng mahigit 1,000 sako ng bigas para sa formal na paglulunsad ng 20 pesos per kilo o 20 pesos rice program ngayong araw. Ayon kay NFA 7 Acting Regional Manager 2 Obelito Baritua, 27 na mga LGU na ang nakakuha ng kanilang supply na bigas mula sa kanilang bodega sa lungsod ng Cebu. Mahigit 11,000 na sako na bigas ang kasalukuyang nakaibak ngayon sa bodega ng NFA. Inaasang magkakaroon din ng panibagong delivery ng bigas sa NFA 7 mula sa ibang rehiyon para madagdagan pa ang kanilang stock. Inihag ni Baritua na bawat LGU na kukuha ng bigas mula sa NFA ay mayroon ng aprobadong alokasyon mula sa Food Terminal Incorporated. Tiniyak naman ni Baritua na magandang klase ng bigas ang ibibenta sa publiko dahil bago ilabas ang bigas mula sa bodega ay dumadaan muna anya ito sa pagsusuri ng mga verifier ng NFA upang masiguro na magandang klase at dekalidad ng bigas ang ipadadala sa mga LGU. Samantala, kondisyon ng COMELEC kaugnay sa pagbibenta ng 20 pesos kada kilo na bigas susundin ng Malacanang. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Handang sumunod ang Malacanang sa kondisyon ng Commission on Elections na papayagan lamang ang pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ngayong araw, May 1. Kasunod ito ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi sakop ng May 2 hanggang May 12 ang kondisyon sa exemption sa pagbibenta ng murang bigas. Ngayong araw ang pilot rollout ng Department of Agriculture ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu na susundan sa buong Visayas Region. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring bumili ng murang bigas ang kahit na sino, hindi lamang ang vulnerable sector sa mga kadiwa centers. Pero sabi ni Castro, kung ano ang polisiya ng COMELEC patungkol sa exemption na may kaugnayan sa halalan, ay susundin ito ng ehekutibo. Nauna nang sinabi ng COMELEC na maaaring ituloy ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas pagkatapos ng eleksyon.
Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagab live na balita ay nanunsyo po ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na hindi na maaaring hawakan ng mga airport security personnel ang passport ng mga pasahero ng paliparan. Inihayag ito ng NAIA kasunod ng mga ulat ukol sa mga napinsalang pasaporte ng mga pasahero na naging dahilan kaya't hindi sila nakasakay ng eroplano. Ayon sa statement na nalabas ng NAIA, nakasaad na upang maprotektahan ang mga travel documents ng mga pasahero ay pinagbabawalan na ang mga airport security personnel na hawakan ang mga passport sa terminal entry at sa pagsasagawa ng security verification. Inihayag pa ng NAIA ng pasahero na ang siyang hahawak ng kanilang valid ID o travel document upang maipakita sa mga airport security personnel. Nilinaw naman ng NAIA na wala silang naitalagang ulat hinggil sa hindi tamang pag-handle ng mga airport security personnel sa mga travel document ng mga pasahero. Mahigit 200 namang most wanted persons na aresto ng CIDG sa loob ng 5 araw na operasyon. Narito ang report ni Angel Garcia. Angel. Kasunod ang direktiba ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na palakasin ang kakayahan ng kapulisan sa pagpigil at paglutas ng krimen, isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang intensified anti-criminality operations. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, mula April 21 hanggang April 25, nakapagsagawa sila ng 208 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 237 na katao, kabilang na ang mga most wanted persons at mga pugante. Nakakumpiska rin ang 28 baril na walang kaukulang dokumento at ebidensya nagkakahalaga ng mahigit sa 53 million pesos. Kabilang na ang mga substandard na sigarilyo, hindi rehistradong produktong pampaganda at mga pagkain ng hayop. Kabilang sa mga nahuli ay 8 Chinese nationals, 13 regional most wanted persons, 21 provincial most wanted at isang miyembro ng Ogariza Criminal Group sa Cebu. Sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega, nagkakumpiska ng 28 loose firearms sa iba't ibang uri ng bala, habang sa Oplan Mega Shopper at Oplan Ulea naman ay nasamsam ang mga iligal na produkto. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 18.96 million na estudyanteng nagtapos sa senior at junior high school noong 2024 ang hindi naiintindihan ng kanilang binasa. Ang datos na ito ay pinresenta ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdinig ng Senate Education Panel na pinamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, kung pagbasehan ng datos, maraming mag-aaral na nagtapos sa basic education system ang maituturing na functional illiterate o may problema sa comprehension at pag-unawa sa binasa. Sa datos na presentara sa Senado, lumabas din na nasa 24.8 million na mga Pilipino ang may problema sa pag-unawa sa simpleng kwento. Gate ni Gatchalian, hindi ito dapat nangyayari dahil ang basic goal ng edukasyon ay gawing functionally literate ang mga mag-aaral. Inihayag naman ni Assistant National Statistician Adrian Cerezo na tanging 79% ng senior high school graduates sa buong bansa noong 2024 ang may tuturing na functionally literate o marunong magbasa. Samantala, DPWH Region 2 aminadong may mga cracks ang Cabagan Santa Maria Bridge kahit noong itinatayo pa lamang ito. Conde Batak sa report. Inamin ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 2 na una pa lang ay may mga napansin na silang depekto sa Cabagan Santa Maria Bridge bago pa man ito tuluyang bumagsak noong Marso. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni DPWH Region 2 Project Engineer Felipe Lingan na habang itinatayo pa lang ang tulay ay may mga cracks at depekto ng napansin kahit pa on-site naman ay naroon ang designer na nagsusupervise at sinusunod ang plano. Anya, inireport niya ito kaya nagsumite ulit ng revision ng designer at naginala na siya na may design flaw talaga sa nasabing tulay. Sinita ni Cayetano ang consultant na sumuri sa tulay at iginiit na kaya sila na-hire ay dahil maraming nakitang defects na dapat noon pa na isaayos. Dismayado at tapon na rin ng senador si dating DPWH Region 2 Regional Director Loretta Malaluan dahil panay ang sagot na hindi niya na maalala ang mga inaprubahan kaugnay sa tulay. Conde Batak ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Oras na natin, may 7 minuto pa bago alas 7 ng umaga. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Joel Manasakit, Margo Rospe. At Darlene Olanyo. At si iba pa ang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News po natin, naabot sa 11,000 trabaho ang alok po ng Quezon City LGU kasabay ng pagpunita sa Labor Day ngayong araw na ito. Ayon sa Quezon City LGU, nasa 100 pribadong kumpanya at government agencies ang makikiisa sa job fair. Gaganapin ang job fair sa harap ng Quezon City Hall simula mamayang alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaugnay ho nito, magtatayo ang lungsod ng one-stop shop para sa government services habang ginaganap ang event. Layon ho nito na suportahan ang mga aplikante sa mabilis na pagkumpleto ng kanilang pre-employment requirements. Pinapayuhan naman ang mga aplikante na magdala ng maraming kopya ng kanilang curriculum vitae. Hindi, resume na lang resume. Magdala ho ng inyong resume. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 25 centavos. Nasa 64 pesos and 7 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 75 pesos and 43 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos, habang ang Japanese yen ay nasa 40 centavos. Lotto results. Alamin Lotto natin ang results. resulta ng Lotto kagabi. May nanalo ba? Jonah Bakiran. Narito na mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi April 30, 27, 55, 44, 19, 48 at 43. Kung saan walang nakapag-uwi ng 264,443,908 pesos and 40 centavos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 36, 40, 31, 18, 37 at 9. Kung saan wala namang nanalo ng 24,177,594 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola at tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa atin nabang Science and Technology News, 3 Chinese astronaut nakabalik na sa Earth makalipas ang 6 na buwan na misyon sa Space Station. Narito po report ni Rose May Miranda. Balik Earth na kahapon ang 3 Chinese astronaut na matagumpay na nakapag-landing sa Inner Mongolia Autonomous Region. Una nang ipinagpaliban ng pagbabalik sa Earth ng Shenzhou 19 crew na nagtatrabaho sa Tiangong Space Station ng China mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon, bunsod na masamang panahon. Binubuo ni Kai Shuze, 35 taong gulang at tanging babaeng spaceflight engineer sa inilunsad na misyon, Song Lingdong, 48 taong gulang at dating Air Force na naging bahagi na rin ng Shenzhou 14 mission noong 2022, at Wang Haoze, 34 taong gulang at one-time Air Force pilot, ang grupo ng mga spacefarer na kilala sa tawag na Taikonaut sa China. Ang trio ay nagsagawa ng mga eksperimento sa kanilang 6 na buwang pananatili sa Tiangong at nakapagtala ng bagong record para sa pinakamatagal na spacewalk. Dumating naman sa space station ang kanilang 3 kapalit noong nakaraang linggo matapos lumipad mula sa isang malayong desyerto sa hilagang kanluran ng China. Ang Beijing ay naglaan ng bilyon-bilyong dolyar sa programa nito sa kalawakan noong mga nakalipas na taon sa pagsisikap na makamit ang inilalarawan ni Chinese President Xi Jinping na space dream ng mga Chino. Ako si Rose May Miranda para sa DWWW 774, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Lifestyle News, pamahalaan po ng Nepal planong maghihigpit sa pamimigay ng permit sa pag-akyat sa Mount Everest. Bakit kaya? Mika Fajardo sa balita. Mika! Isang panukalang batas ang inihain sa National Assembly ng Nepal kung saan tanging mga experienced mountain climbers na lamang ang bibigyan nila ng permit sa pag-akyat sa Mount Everest na layong mabawasan ang kinaharap nitong overcrowding sa world's highest peak at mapabuti ang kaligtasan sa lugar. Nahaharap sa batikos ang bansa dahil sa pagpapahintulot sa napakaraming climbers, kabilang ang mga walang karanasan na subukang umakyat sa 8,849 meters peak. Madalas itong nagre-resulta sa mahabang pila ng mga umakyat sa death zone, isang lugar sa ibaba ng summit na may hindi sapat na natural oxygen para sa isang tao.
Isinisisi sa overcrowding na ito ang mataas na bilang ng mga nasasawi sa bundok, kabilang na lamang noong 2023 kung saan hindi bababa sa 12 climber ang nasawi at 5 ang nawawala sa mga slope ng Everest nang magbigay ang Nepal ng 478 permits ng taong iyon. Sa ilalim ng iminumungkahing batas, ang isang Everest permit ay ibibigay na lamang pagkatapos magbigay ng isang climber ng katibayan ng pag-akyat ng hindi bababa sa isang 7,000-meter mountain sa Nepal at kailangan may kasamang aakyat ng sardar o ang pinuno ng local staff at guide sa bundok na pawang mga mamamayan ng Nepal. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Heroes to Me Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, sa petsa na ito ay kinasal ang iconic music legend na tinaguriang King of Rock and Roll. Sino siya, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, May 1 taong 1967, ikinasal ang King of Rock and Roll na si Elvis Presley kay Priscilla W. 32 taong gulang noon si Elvis habang 21 pa lamang si Priscilla nang magpakasal sila. Taong 1959 nang magkakilala ang dalawa kung saan 14 anyos pa lamang si Priscilla. At noong 1960 nang lumabas sa army si Elvis at nagpasya si Priscilla na lumipat na sa Graceland Mansion ng King of Rock and Roll sa blessing na rin ng kanyang pamilya. Ang wedding ceremony ni na Elvis at Priscilla ay isinagawa sa Aladdin Hotel sa Las Vegas, na ayon sa ulat, ang kanilang marriage license ay nagkakahalaga lamang ng $15. Ngunit ang wedding cake nila ay $3,500 naman ang presyo. Tumagal lamang ng halos 6 na taon ang pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa at nag-divorce din noong October 9, 1973. Biniyayaan sila ng isang anak lamang na babae na si Lisa Marie Presley na pumanaw naman noong January 12, 2023 sa edad na 54. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Kauna-unahang half marathon para sa mga humanoid robot isinagawa sa Beijing. Balitang kakaiba, hatid ni Dog Justin. Dog, good morning. Yes, good morning, Joel at Darlene, mga kanyusig. Narito ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa sa Beijing ang humanoid half marathon. Sa naturang marathon, may inilangan na special lane para sa 21 iba't ibang humanoid robot na nakarehistro bilang mga kalahok. Layunin sana ng half marathon ay may pakita ang malaking improvement sa mga Chinese robotics companies para sa hindi nasang pagkakataon ay na-expose pa ang kahinaan ng mga robot. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga humanoid robot ang nagpakita ng kakaibang pag-uugali kung saan sa halip na tumakbo ay nagpaikot-ikot pa ito. Ilan naman sa nagsimula ng masira at nagkalas-kalas naman matapos malampasan ang 80 meters ng marathon. May ilang humanoid robot din na nawala ng ulo habang tumatakbo. Sa naturang marathon na patunayan na pagkawan may tuturing na ultra-advanced ng mga robotics companies sa pagkakaroon ng humanoid creations ay hindi maitatanggi na malayo pa ang tatahakin ng kanilang industriya para makalikha ng robot na kayang sumabay sa mga tao. Siyempre naman, dahil ang tao ay gawa ng Diyos, ang robot gawa lang ng tao. Ang lahat ng ginagawa ng tao ay may katapusan. At ang ating mga imbento, di ba? Okay. So sapagkat tayo, mayroon din katapusan sa mundo, pero mayroon tayo buhay na walang hanggan. Okay? Ako si Dog Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Dog Justin. At para po sa ating katanungan ngayong umagang ito na pwede ho ninyo, baka pwede naming mahingi ang inyong opinion po sa tinatalakay po nating isyong napapanahon. Ito pong ating katanungan, panahon na bang repasuhin ang sistema ng basic education sa bansa? Sa gitna po ng ulat na maraming nagsipagtapos sa high school ang hirap makaunawa sa pagbabasa at epektibo pa ba ang K-12 program? Okay. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw ng Huwebes. Sabi ka namin, araw ng paggawa, regular holiday po ngayon, May 1. Unang araw sa buwan ng Mayo, please be good to me. Yan ang sinasabi nila. Please be good to me, May.
Ayan na. Uy, may pangalan na. May. May, oo. Alright. At susunod na po ang RMN Network News Nationwide. Kami po ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Gorospe. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Alas 7 na ng umaga. 774 Balita Ngayon.